It is 4 p.m. on a Monday. We're bringing developing news to the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stars we're watching this Monday, June 2. Incoming PNP Chief Major General Nicolas Torre III vows faster response time and greater police visibility nationwide. Torre announced a 3-minute response policy, 3 minuto, para rumesponde ang pulis, and plans to deploy more officers in patrol cars instead of having them stationed in precincts. He is also eyeing shorter 8-hour shifts to keep the police alert, promising zero tolerance for officers who are idle or unfocused while on duty. Torre officially assumed the PNP leadership today. Senate President Chis Escudero says the fate of the impeachment case against VP Sara Duterte remains uncertain as the Senate plenary has the final say. He admits there's a possibility that the Senate may not even convene as an impeachment court, but quickly adds that he believes the proceedings will come to pass. The upper chamber is expected to convene as an impeachment court on June 11, 2 days before. President Bongbong Marcos has ordered a 1-month review of the planned EDSA rehabilitation to minimize disruption for commuters. Transportation Secretary Vince Dizon says the president wants a shorter timeline, possibly 6 months to 1 year instead of 2. With this, the odd-even scheme is also scrapped, at least for the moment, while toll waiver talks are put on hold. But the no-contact apprehension policy will continue. The Department of Transportation will file economic sabotage charges this week against online booking platform AirAsia Move. This comes after Leyte Congressman Richard Gomez complained about a PAL flight from Tacloban to Manila costing nearly 40,000 pesos per passenger, more expensive than flights to Japan and Hong Kong. Transportation Chief Vince Dizon called it exploitation and ordered the PNP Anti-Cybercrime Group to shut down the platform immediately. Defense Chief Gilbert Chodoro accuses alleged Chinese intelligence officers or agents of posing as journalists during a security summit in Singapore. Chodoro claimed that they tried, or these Chinese nationals tried to twist footage and spread false claims that the Philippines is a U.S. proxy. AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. also denounced the group for allegedly following him outside official events. And a new bill seeks to punish fake news peddlers of up to 12 years imprisonment and fines of as much as 2 million pesos. House Bill 11506, filed by Congressman Rufus Rodriguez, targets not just content creators, but also organized troll networks behind this information. The measure stands out as a standalone law, separate from existing cybercrime laws to combat fake news more directly. And joining us today, our resident political heckler, Waldorf and Statler. I'm sorry. Ito pala, si Tito Ronald Llamas. Talagang may kwan eh. Bumati ka naman mula sa balkonahe. Picture pa eh. No? Lahat ng gagawin nyo, kontra ko. Wala ka ba nakikita ng resemblance doon to? Ikaw ba may nakikita ng resemblance? Okay ang cartoons niya, okay? Medyo parang may buhok sila. Oo nga, no? Ikaw nagsabi nun, ha? Parang may buhok. Baliktad eh, yung isa yung ano eh. Yung isa yung walang buhok. Inunahan ko na. Pwesto. Inunahan ko na. Alam ko, parating eh. Oo. Happy Monday, happy Monday. Yan po inyo Happy ka nakikita ngayon, ay si ha? Ami Pamintuan ng Philippine Star. Lug. Happy ka ngayon, ha? Ed, ha? Walang ano, hindi matutuloy yung adiban, ha? O di si Reg siyang reklamo na reklamo. Masaya yan ngayon. Nung weekend, pumapalakpak sa tuwa si Reg eh. Buti naman, naki-empathize yung presidente sa mga commuters. Ang hirap nun eh. Lahat nung... Natakot sa EDSA Revolt. EDSA Revolt. Baka magka-ed sa 4. EDSA Revolt nga yun. yung, Revolution dahil sa EDSA. yung kotse ko, pare-parehas bawal eh. Oo nga, kung mamalasing ka talaga, mamalasing ka eh. Oo. Yung 3 kong kotse, tatamaan eh. So, ano gagawin ko? Ano, Bakit ganun? Pare-parehas sila na bawal doon sa kwan eh. Sa adiben. Sabi ko, paano ito? Grab. Kung mamalasing ka nga talaga eh. Actually, kami lahat ng course namin, puro odd number din eh. Buti naman, nakipag-empathize yung presidente. Di ba?
Dahil yung chopper ko, hindi ko pa naayos eh. Kasi mekaniko, wala pa. Oo, Nagbabakasyon oo. pa sa Hong Kong. Pag ayos na yung chopper ko, hindi ako magreklamo. Ano yung chopper mo ng Ang gulay? problema ngayon, yung Ng gulay o ng ano? Ng yung kamatis? DPWH daw, back to the drawing board for the DPWH. Kung ano gagawin nila. Pero tingin ko baka yung prefab ang gagawin eh. Para mabilis. Oo nga. Meron ganun actually, if you're going to rehabilitate a road. Kasi yung mga Koreano yun ang ginawa sa Palawan eh. Prefab yung highway doon eh. Yung going to the subterranean river. Oo. Ano yun, yung highway na yun, ang kinis, but that's prefab. Paano prefabok? Flat slab siya ng kalye. konkreto na binababa, hinuhulog, gano'n? Oo, yung kalye, para mabilis. Yun din ang ginagawa doon sa mga yung skyway. Hindi naman sila nagko-construct doon sa tasa. Oo. Di ba? Kinakabit-kabit lang siya, parang Sinagawa jigsaw. mo doon, tapos Yeah, saksak ka na lang yeah. saksak para mabilis. Parang jigsaw. Actually, may nakita akong model ng ganyan sa EDSA. Parang itatayo sa taas. No? Bakal, Pwede rin, tapos papatong-patong. ibababa mo Nakita na lang. kong ganung model kay Ramon Ang. Nakita ko, alam mo yun, 2-3 years ago, na ikakabit-kabit siya para hindi siya disruptive sa traffic. So elevated siya. Tapos elevated, tapos kayang itayo Tapos in ibababa 1 mo year. na lang. In 1 year, tatayo siya. No? Ganun. Para mas mataas sa MRT. Mas mataas sa MRT. But in that case, then you could Wala kang possibly, problema sa right of way, na usually yun ang problema. Di ba? Wala kang problema sa disruption dahil parang ina-assemble lang siya na parang jigsaw. No? Kinakabit-kabit siya. Pero nga, you're talking about Ganyan na nga eh. yung mga prefab. Saka yung mga prefab, ang kinis-kinis Talagang siya, smooth na smooth. Parang yung 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 pagkagawa. Skyway, ang gumawa niya na isang French firm na kinontrata ng San Miguel. No? Kaya kahit may problema sa right of way, naitayo nila. Paikot lang paikot-ikot. Paikot-ikot. Oo, pero naitayo, natapos. Basta nasa ibabaw. Oo, at napaiksi niya yung biyahe from NLEX to SLEX. But what you were saying kanina na yung nakita mong model is elevated portion of EDSA. Highway, oo. Basically, that almost doubles the capacity. Yeah, practically. Practically, dodoble niya. Yeah. Dahil hindi mo na babawasan ng mga sasakyan eh. Dahil yung mga Pinoy, kahit luma na yung Yeah. sasakyan, ginagamit pa. Parang ganyan. Oo, Kasi tapos wala tayong mahina yung mass transport tapos mahina ang natin. mass transport, tapos so habang ginagawa mo yung mass transport, transition yun, yung elevated highway. Na yun Basta gusto ko, basta gobyerno gagawa, hindi toll road Oo, 6 lanes yun Mahal eh. Nakita ko 6 Dapat yung lanes. kwarta natin, ang laki-laki ng taxes natin, kayang-kaya naman siguro yan, Oo. na gumawa na isang kalye dyan, na Oo. walang toll. Hindi, kuha ka ng ODA, Official Development Aid, para Yun, ODA, basta para walang mababa ang interest, no? Kasi kahit anong sabihin mo, lalo na middle class, iisipin mo yan Araw-araw, back and forth sa toll. Apart from the gasolina, maraming hindi gagamit yan pagtsatsagan yung traffic sa babae. Hindi namin problema ang mga upper class yan Oo nga, alam ko ikaw, naka-helicopter ka, hindi mo problema. Wag ka mandamay, Kayong mga lower middle class ang namumblema dyan. Kami mga lumaki sa tondo, problema namin yan. Sige, labas mo yung chopper mo. Sige, chopper. Yung maghihiwa ng gulay. Yan ang ibig sabihin Testingin ko yan, 3-minute response na yan. Testingin ko yan. Alam mo, Ami, one of our producers was relating kanina na nung QCPD chief si Torre, meron siyang ganyan pangako. And they tried it daw. I don't know how accurate this was. They tried it daw in QCPD. Nag-report sila ng alarm. Dumating daw yung mga police in 2 minutes. Paano mangyayari? Traffic pa Kailangan lang. mo yan, kaya yan kung yung police presence. Kaya yan kung maraming police dun sa... Sinabi naman na sa highly urbanized areas lang. Kasi dito sa Metro Manila, napakaraming police station Kaya nila yan. Paano ka magti 3 minutes sa sa traffic? Ayun ang problema. Pagbabusway sila. Pagbabusway. Mamalay mo na. Kaya talaga, mga senior kayo masyado. Mga heckler. Makita mga heckler. Statler. Sama mo na si Kwendo. Sama mo na si Ami doon sa mga heckler. Testingin natin, testingin.
Ayan, yan. Oh, yan, oh. Teka. Oh. Paano yung helicopter mo? Buk, labas mo yung helicopter mo. Ha? Yung helicopter mo. Nasa talyer pa eh. Nasa talya. Drone yun, drone. Nasa talyer pa. Oh. Bakit? Drone lang yun, hindi Naplantahan helicopter ka na nun? nasa Grabe yung mga sasakyan yun. grabe yung mga drones na pinasok ng Sa Ukraine. Ukraine sa Russia, no? Talagang Yeah. ang Oo. daming airport na umaapoy eh, no? Oo. Wala ni isang And tao. Yun these are yung strategic bagong bombers that they warfare targeted. ngayon, Oo, tsaka wala ni isang tao na involved, at least yung nandun sa loob ng Russia. Imagine mo yung wala kang casualty, tapos major yung destruction. Tsaka, they're not talking about tactical aircraft, strategic aircraft. Alam ko may nag-propose ng dati sa Pilipinas, isang diplomat na pwede tayong gumawa rin ng ganyan, baling bahagi ng asymmetrical warfare. Dahil hindi naman tayo makakaabot doon sa mga kapitbahay natin na ang lalakas ng mga armed forces. Dahil Meron din silang ganon. matagal na sila nagbibuild. Hindi, pero yan, weapons of the week Meron yan din silang ganon. Pero yan kasi weapons of the week. Pero mo, dinevelop lang yan sa Ukraine itong nakaraang taon. No? Kinuha nila yung Matagal technology. na yung Israeli yan ang ginamit dun sa Gaza, remember? Yes, Napatay nila yung Hamas Kinuha, by drone. kinuha nila yung technology. Naka-video pa. Oo. Well, mas mamura ang production niyan kaysa fighter jets. Pero in the billions. So, ginawa lang nila, dinevelop lang nila, itong nakaraang taon lang. Tapos ngayon nila ginamit. Syempre, Russia. Saka mababa yung, yung casualty, di ba? Walang casualty. Pero I just have to point Hindi ko out, sabihin. Yung gumagamit, walang casualty. most of the drones are made in China. Of course, they're Israeli ones. Hindi, they're, ito homemade to. Most of the... Dito lahat to Ukrainian. Magaling din naman yung Technology, technology ang kinuha nila. Kinuha nila sa Turkey, yung technology. Okay. Kinuha nila yung technology sa Turkey, tapos dinevelop nila. Ayun. Tapos Turkey got it from China? Yes. Yan yung, paano kahit China, kinupit lang yung technology nun sa ibang bansa. Yung fighter jets ng China, galing sa Russia yun. No? Tapos bumili sila ng 3, tapos nagpagawa sila ng 300. Based dun sa 3. So reverse engineering. Oo. Ito, may kasama tayo ngayon dito sa studio. Ano ka nang hindi mo? Iwasan natin ating mojo na nag-cover kanina kay Nicolas Torre, General Nicolas Torre, Yes. ang bagong hirang na PNP chief. Si Julie Barza was at Camp Crame? Was it Camp Crame? In Camp Carmen. Oo. Okay. So the controversial Nicolas Torre na binabakbakan ng mga Duterte for allegedly jumping several over the heads of several PMAers. senior PMA generals who are generals, from the PMA. Ubatches. Which is also true, but Ubatches ng PMA. let me just point out, it's also curious coming from the Dutertes kasi si Bato Tumalon din. dating one-star general, ginawang four-star. Tumalon din. Mas malaki tinulon niya. Oo. Pero kanina, pinapanood ko si General Torre, parang good mood siya. Tawa siya ng tawa, di ba? Oo, parang siya. Siyempre. Actually, naman. pareha sila ni BBM. Parang nagbubulungan nga kami kanina. Parang si BBM mukhang proud daddy na tuwang-tuwa doon sa anak niya. And si General Torre, ilang beses silang nagbubulungan actually. Tapos tawa siya ng tawa, ngiti siya ng ngiti, di ba? Usually ganyan, mga solemn yan eh. Di ba? Ito, tawa siya ng tawa. Even si General Marbil, nakikipagbiruan din kanina kahit na may nasabi yung Pangulo kanina tungkol sa wag daw masyadong gamitin yung privileges. And medyo nakonekta lang namin siya doon sa issue sa pagdaan sa busway. Busway. Mga konting reminder. Okay. Baka naman talaga natutuwa lang sila kasi suspendida yung sa rehab. Pwede. Bulong oh. Ibalik talaga doon eh. Bulong na bulong, oh. Ayan. Kahit nung nakaupo sila, ilang beses sila nagbubulungan. Basta nung nagsasalita na siya, parang very good-natured, very parang fun-loving yung kanyang presentation. Eh, no? But talk to us about yung mga pangako ni mga Torre. baon. Opo. So si General Torre, ilan sa mga pangako niya, 3 yung mga pinangako niya kanina. Una daw, lagi siyang nandyan para sa mga kabaro niya. So bibigyan daw ng reward or ng recognition yung mga excellent sa kanilang magiging trabaho. Particularly yung mga tutulong daw para
baka panghuli ng mga kriminal, magbibigay daw ng mga documents, ng mga files na kakailanganin para ma-execute. Nang sabi niya, naaayon sa batas kasi alam naman natin. Diyan kailangan ng intelligence at confidential funds sa mga ganyang klaseng operations, surveillance and sige. So, anong connection nun? Saan mo gustong dalhin Wala yun? lang. Sa impeachment? Mamaya na yun, balik na, mamaya. Second, yung 3-minute response time na pinag-uusapan nga rin ngayon, ang sabi niya nagawa na nga niya yan nung panahon ng pamumuno niya sa QCPD. QCPD. And sa press conference after na monitor natin, tinanong siya kung ano pa yung gagawin aside from that. Ang sabi niya, possible na paikliin nga yung duty daw ng mga pulis para mas maging efficient. And along with this 3-minute response time, yung pag-utilize ng 911. Kung wala daw nakikitang pulis sa paligid mo, dapat ang unang maisip mo, tumawag sa 911. And within 3 minutes, sabi niya, promise, darating yung police doon sa area. Pero for highly urbanized areas lang po ito, no? Kasi baka isipin ng iba, lalo na kung... Like Metro Manila. Ibig sabihin, we can expect... Metro Manila. Technically, Metro Manila, highly urbanized. Paano yung traffic? Tanong namin eh. Kasi, kaya Traffic tanong ko, ka. Metro Manila ba kasama niya? Kasi baka matraffic ka lang. Paglabas pa ng station, hindi ka na makalabas. Ilang beses nilang sinubukan to with QCPD and gumagamit sila kasi minsan ng drone. Pero yun nga, kailangan techie din yung police officer na nandun to locate. So medyo medyo kailangan ng equipment, ng manpower, and mabilis na pagkilos. Yung drone, Talaga. kaya yun, 3 minutes. Parang Robocop. Bigla. Yung drone yung makakarating. Oo, yung drone makakarating. Doon kakaway-kaway sa'yo. Yeah, here. Pero sa traffic, hirap Ne, na. pero normally yung mga barangay officers merong police component eh. Yes. Kaya pwedeng yun yung manggagaling doon Sila yung yung response. response team. Sila yung Oo. immediate response Kasi team. Or bawat may barangay maliliit meron naman po ng pwedeng mga mabilis nga yun. Maliliit na mga station. So sila mga nasa loob naman, hindi Oo. naman laging traffic yung dinaraanan, lalo kung maliit na barangay. So possible. Ang Philippine Star kaya, anong response time niya, no? Oo. May balita. Pag may balita. Pag may motok. Makakailang minuto kaya yan. Kaya Mga may dumating. cellphone, ano? Kaya may cellphone. Kaya may stringer. Sige. So let's look at it as aspirational. Siyempre, may kailangan pang mga ano dyan. Na meron May naman mga- konting track record. May konti naman With track record. QCPD. No, may kailangan pang pinunin yung iba kasi sabi mo nga kailangan mo ng technology pa rin, may drone ganun. So let's look at it as aspirational siguro. Or Ito yung gamitin talaga yung bus lane. Oo, gamitin. Hindi, talagang gagamitin for emergency sa mga ganyan. Sa EDSA lang naman yun, EDSA lang. Oo, EDSA lang. Oh. Sa mga perpendicular, marami yung saturated dito sa Metro Manila eh. Pero grabe, Ami, yung yung mga side streets, yung mga roads. Paano yung mga kotse, ginagawang paradahan yung kalsada eh. Ilang beses ko na nireklamo sa mga barangay yan eh. may Hindi helicopter ka naman nila matanggal eh. Yung mga kalsada ginagawa. Baka barangay kasi yung nakaparking. Oh, 3 lanes or 2 lanes. Nagiging 1 lane na lang dahil sa parada sa mga kalsada. Kasi nakabang yung barangay para sa responde. Baka nga sa kanila yun, sa mga kaibigan eh. May init yung ulo ko pag nakikita ko. Pero ang police Nawawala- din motor I'm naman not po kidding. May motor din Talaga sila nangyayari yun. Yun, Kasi nakikita ko mga SWAT team na may Armalite nagmumotor-motor pero not that often. Yeah, but I would see that sometimes eh. Sige. May nga, let's move on. Sige. So 3-minute response time for all highly urbanized areas Yes. of cities. Susubukan daw ni Ami. Hindi ko alam kung anong gagawin Oo niya. nga, testingin ko. Hindi ko alam kung anong krimen yung gagawin niya. Actually, nakwento na dito daw po sinubukan natin sa ibang Sa program. Cinco, sa Cinco. Nasubukan and ang sabi nung EP within 2 minutes Oo. naka-responde. Pero ang tumawag kasi mismo si General Torres. So sabi ko, baka nabosesan din. na, Paano kung si Manny Mugato ang tumawag? Sa mga isang oras yun. Bago dumating. Kasi makakatulog Sa amin, mabilis yun eh. Doon sa lugar namin, dahil paligid nga kami ng mga police station.
Ang bilis talaga yun. Kailangan talagang i-monitor ang Philippine Star ng mga Oo pulis. nga eh. At teka, Pero yung isa actually, pa, yung sinasabi nga po Tabi ni lang namin Jen- police station dito. Ano ba kayo? Ang Philippine Star dito. Pwede lakarin yung police station. Nandyan lang sa likod. Nasa gilid lang namin. Tinitiktikan kayo kasi Hindi, baka si marami, Chu. tsaka marami nakikitang criminal elements Oo. sa Philippine Star. No. Ayan si Marichu, ayan si Pamintuan, di ba? Diba? Mga instigador. Para kayong si... Monitor. Isa pa, Julie, ano pa yung But pangatlo? actually, i-mention ko lang, response po yun halos dun sa mga binili ng Pangulo sa kanya. Kasi medyo nagko-connecta. Dahil doon naman sa speech ng Pangulo, ang sinabi niya, bilisan nga din daw nila yung pagresponde na dapat yung unang pulis agad yung maiisipang lapitan ng mga tao. Kumbaga sila agad yung nasa isip mo kapag kinakailangan mo ng tulong. So yan, sinabi nga ni Torre na mabilis yung magiging pagresponde nila. Yung isa pang binili ng Pangulo, yun nga, iwasan daw yung paggamit ng privileges for mga pansariling interes. Like yan sa bus lane. Wala naman po sinabing Di ba bus lane, pinag-iring pero ganun siya, no? na-connect lang naman namin na may mga ganon, ano. And yung internal cleansing, actually, yung bilisan yung investigasyon laban sa mga pulis din na lumalabag sa batas para daw mabigyan ng hustisya. Kasi ang sabi ng Pangulo, make sure na malinis at marangal yung Philippine National Police. So, actually, connect na kanina yung sinabi nila kasi si Chief Marbil naman, si retired Chief Marbil, ang sinabi naman niya, isa sa mga highlight nga nung kanyang panunungkulan, nalinis yung kanilang hanay kasi daw nagsagawa sila ng internal discipline. Anong ibig sabihin nung Hindi nalinis? kumidlat. Anong ibig sabihin nung nalinis? Hindi ba kumidlat? Naglabas sila. Natanggal, May mga nakulong. may mga Nakulong, na-dismiss oo. na police officers, mga personnel na nadawit sa issue and may mga hindi pinabalik sa serbisyo. Paano nung simula pa lang ng term ni BBM nagpa-courtesy resignation si Abalos as head ng DILG. Sa lahat lahat ng officers. Pero hindi ko na alam kung ano yung nangyari after nun. No? Merong yung dalawang general umulma. na involved dun sa billion peso drug haul. Yan, kasama sila sa mga natanggal. Di ba? I think two-star, isang 2-star saka isang 3-star na general lang natanggal. Tapos yung mga, yan nga, related dun sa drug smuggling. Pero kung natanggal ka dahil sa drug haul na billions of pesos, di ba dapat kasuhan ka? Oh, that's criminal Pinailan eh. yata Isa sila. admin lang eh. Dapat I think pinailan sila. Hindi lang dapat tanggal yun. Pinailan sila. Drugs yun. Teka, Julie, balikan ko isang sabi. Yung working hours ng police gagawing 8 oras. Pinag-aaralang paiksiin para mas ma-utilize or mas maging efficient sila sa Kasi as we are, I think we have a 220,000 police force right now. Malaki nun, Oo, malaki yun. Although, in terms of population, yung police to ratio, Maliit. police to population ratio natin medyo maliit eh. So, kung babawasan mo yung kanilang working hours, mas lilit palalo yung police to population ratio mo on a per hour basis or a per shift basis. So, paano Yun yun? ang binabanatan ni Vice President Sara dati, di ba? Binabanatan niya. Ang problema, ang dami niyang security na police. Oo nga, dapat taraan. Ayun yung sinabi niya po, no? Shorter hours pero for quality. So, kahit na 8 to 12, kung 8 hours ka lang magjo-duty, they will make sure na hindi ka lang daw nakaupo. Talagang get off your butt talaga. Ano? Yun yung sinasabi nila kung kaya yung ganun. Magpapa-exercise din ba siya katulad ni Ping Lacson Ping Lacson. dati? Para lumiit yung waist. Paano? Tapos sa Luneta dati, di ba? Sa Gansad, nag-exercise yung mga police. Nabigo sila Kasama siya doon. Nabigo sila kay Manny Mugato eh. May mga na-heat stroke doon. Mga mga bata pang pulis. Na-heat stroke sa kakaganon. O, teka. Julie, meron pang isang binanggit, di ba? Yung Ami. more drug-related arrests. Anong gagawin doon? Si PBBM po kasi hiniling na ang bilin ng Pangulo, magsagawa pa rin daw ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso yung mga drug dealer at drug lord. Pero tugisin daw pati yung mga small time na drug dealers. So yun din yung sinabi pinangako ni PNP Chief Torre kanina na they will make sure na wala or in a way masusupo itong mga kalakalan ng illegal na droga even sa mga mabababang level. Kasi kung maalala po natin, noon,
ang naging focus talaga yung mga big time dealers. And then si PBBM, siya na mismo yung nagsabi na baka it's about time na mag-focus din tayo dun sa mga small time dealers kasi talamak or lumalaganap. Ang problema nga dati, less than 10 big drug dealers lang ang nakulong. Ibig sabihin, karamihan nakalabas ng bansa. Ang karamihan na nahuli o napatay ay mga users, tsaka mga mga alpores. addicts, di ba? So, ang kailangang ayusin nila, yung supply side hindi yung demand side. No? So, yung supply side na basically usapin ng Bureau of Customs, Bucor, etc. Yun ang dapat nila talagang tugunan. Pinopose na yan ni Senator Ping Lacson na kahit gaano karami ang patay mong addict, habang pumapasok pa rin ang droga through customs, ay walang mangyayari dyan sa drug war mo. Kaya mahalaga yun na makuha nila yung advice ni Senator Ping Lacson. Pero ano na ba nangyari dun sa mga ninja cups na naging controversial dati? So may problema rin sa messaging Kailangan palabasin nila, ito yung aming ginagawa na internal cleansing. So ang dami kasing bitin na natanggal pero hindi naman nakulong o hindi na parusahan o na-absuelto. Diba? Kailangan ganun katindi yung kanilang messaging na, hindi, paparusahan namin to the full extent of the law. Yung sariling naming mga opisyal ng PNP. Kasi every police every police turnover, ang pangako parati is internal cleansing. We will cleanse the ranks. Nangyayari tuloy, gumaganda uniforme kasi puro sila laba. Oo. O kaya, tataas Yung yung Ninja Cup na quit si Albayalde doon. Oo, imagine mo na yun, Chief PNP na link sa Ninja Cup. Na-clear siya. But that's a court order yon. Yeah. So, Hindi na sa PNP yon. pero kung mahina kasi ebidensya, may paraan dyan Pahinain mo yung ebidensya, maklaro sa korte. Usually, nagpe-present ng ebidensya yung PNP Sa kanila lang galing ebidensya. Kanilang first line ng investigation So, pwedeng i-manipulate yung ebidensya kung papahinain mo yung ebidensya. No? Ang kanyan, alam ng mga police beat yan? No? Mga police beat? Ano yan? Ronald, matutuloy pa ba yung Ronald? Matutuloy pa ba yung arrest order kay La Albayalde? Sa ICC? Tingin ko. Kasi isa yan sa mga sinabi ni di ba, Julie? Binanggit din yan ni Torre na, ewan ko kung kanina binanggit pinaghahandaan daw nila kung sakasakali lang naman contingency, kung sakasakali nga mag-issue ng arrest order yung ICC for Bato de la Rosa. Pero yung batch na yon, di ba, kasama doon si Albayalde. Yung dalawang PNP chief, silang dalawa. Yeah, at least yung dalawa. Si Albayalde at si Bato. At least. Silang dalawa. Pero Julie, are we seeing any retweaking of the drug war? Kasi alam ko, nabagit mo kanina na gusto na ni Bongbong Marcos na let's go after the the smaller time drug dealers naman. Pero maliban doon, is there Sinabi niya yan doon sa interview niya Isa sa dahilan kasi yun sa pagbaba ng kanyang approval ratings. Yes. No, yung, The perception hindi lang sikmura, yung usapin ng crime. Kaya kailangan talaga nilang ayusin through Torre. So is there any directive as to how this retweaking or reform or change in the policy is going to take place? Sa sinasabi naman ng Pangulo, first doon sa podcast, and then second dito sa speech niya, ang sinabi nga lang niya, go after the small drug dealers. Pero with Torre, wala namang sinabi na bubuhayin natin yung war on drugs. Drug war ni Duterte. Wala Tokhang. Nakailang beses bumanat si Bongbong Marcos kay Duterte dun sa drug war I mean, last human week, rights diba? issue Puro and- bakbak silang bakbak. Human rights at saka efficiency issue. Parang hindi naman daw Si na tapos. John Vic Remulla nagsalita, sabi niya no EJK. Kahit dyan sa bagong, yung pag-appoint kay Torre, sabi niya, kasama yan sa mga instruction nga na they will go after the small pushers pero walang EJK. Kaya nga, Sinabi ni John Vic Remulla yon last week lang. Hindi rin po nagbabago yung tono nila na laging papangalagaan yung human rights when it comes to war on drugs. So medyo malinaw, doon clear yung linya na... well, partly kinokontrast nila yung sarili nila dun sa Tokhang ni Duterte na kalaban nila at partly kinokontrast nila yung gagawin nila dun sa ginawa ng tatay ng martial law na nililinis ng anak. So may dual purpose yun. Kaya walang nanlaban, walang mga nanlaban dyan sa anong yan. Tingnan natin na
Bigyan natin ng mga 1 week si General Torre kung ano mangyari. Ang tanong Pero ko, Julie, may binigay bang bagong pwesto kay General Marbil? Oo. ang tanong ko, Ami, ay dun sa napakaraming pinatay ng Tokhang, sinong pulis ang mga nakasuhan doon? No? Dahil eventually sisingilin ka dyan eh. Ano nangyari doon sa mga pulis na pumatay ng libo-libo ng Tokhang? Hindi, kaya nga yan ang sinabi ng ICC, di ba? Yun ang nga yung sinasabi na, that's why we have to step in. Kasi konting-konti lang daw yung naparusahan. Yes. Yung nakapatay lang doon sa mga teenager ang naparusahan at nakulong eh. They were Nakitang-kita. convicted. Nakitang-kita sa Oo, video. Oo, tapos, yung iniimbestigahan noon ni Menardo Rivera, mga 60 cases lang daw Yeah, ang 50 kaya plus. niya. Dahil yun lang daw ang may witness, merong mga taong ready na lumabas. Yan ang sinasabi, kaya sabi ng ICC, kami na lang. Okay. So, Yan ang ano. see, bitaw na si Julie. So, Julie, in effect, pala, sinasabi na ngayon, wala nang nanlaban. Malinaw Walang naman. nanlaban, Malinaw Wala na. nang nanlaban. Oh, cleansing nilang, cleansing. Nanlaban Internal. na lang. Nanlaba. Nanlaba. Nagkula. Ayun. Ang corny. Pero yung tanong po ni Miss Ami, Ang corny. Tumawag ka Ayun naman kay eh. Marbil. wala pa naman pong anunsyo kung mai-appoint siya sa other government position. For now, wala pa. Oh, hindi pa i-announce yung kagad. Wala pa. Kakaalis lang eh. Oh, Kakabigay usually, pa lang ng announce yan memento kaagad. kanina eh. Halos sigurado ma-appoint yan. No? Saan po? Pwedeng GOCC dahil 160 plus yung pina-court Nag-resign. resignation. Yung mga bureau, no? Ang dami yan eh. Or pwede rin ambassadorship. No? Yan. No, ambassador Pero to may the KOGC. criticism ngayon na yung mga recycled daw di ba? Meron ding mga ganyang hugot ngayon eh. Bakit ganyan? Nagmi-musical chairs lang kayo. Hindi kasi na-link si Marbil sa mga skandalo masyado eh. Di ba? Kaya medyo hindi ganun kasama yung kanyang record. No? Kaya may kaunti siyang political future sa gobyerno. Political future. Kasi yung appointment, yung mga ganong appointment. Ayan, pakulan si Julie dahil meron daw tayong advertisements. Oh, Ba? Aba, pinabibilib niyo si Ami Pinabibilib niyo si Ami Bigyan sa ba yung star? advertisement Okay, maraming salamat sa Julie Baisa, ang ating mojo Salamat, na cover kanina Julie. sa Campo Crame. Thank you, Julie. Thank you, Julie. You're watching Storyco on the One News. You just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And of course, with us, Ami Pamintuan of The Star and Tito Rol Llamas, our resident political heckler. Sino ba i-heckle natin ngayon? Yung kakatapos lang na press con ng Senate President? Teka, nag-press ko sila. Tama-tama, we have a reporter there. We'll bring her in a few minutes. We have a mojo there in the Senate. Si, Merimon. Merimon, siya niya. Diyan na siya. Let's bring her in na. Yes, Merimon, yes. ano nangyari dyan sa Senado? Yan na. Magandang hapon sa inyong lahat. Bok, so far, kaninang umaga kasi nagkaroon nga tayo ng press room kasama si Senate President Chis Escudero. Pero ngayong hapon na to onwards ay mayroon ding isinasagawa ngayon na plenary session ang Senado. At yung ilan sa mga pag-uusapan dito, bukod yung mga priority bills na technically naging rason kung bakit nausog nga yung supposed schedule pagdating dito sa impeachment procedure na today and tomorrow, mabubuksan na talaga itong pagtalakay sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Meron daw muna kasing priority bills na kailangang maisapasa. At ang nasabi ni Senate President Escudero kanina, kung hindi raw nila magagawa yung second reading ngayon, yung nasa 12 na bilang nga ng mga priority bills, baka hindi na nga nila ito maipasa pa on third reading by next week, kung saan mag-a-adjourn na ang Senado at magsasara na rin ang 19th Congress. At ang nasabi kanina nga ni Senate President Escudero, time is of the essence in so far as passing bills is concerned. Dahil nga bilang na nga lang daw ang araw bago mag-adjourn ang Senate at magbukas ang 19th Congress. So ang nakikita natin ngayon, imbes na June 2 and 3 yung supposed na pagsisimula na ng pagtatalakay ng Senado sa impeachment, sa June 11 na ipepresenta yung articles of impeachment laban kay VP Sara. Doon na rin magkakaroon ng convening posible ang impeachment court at nakadepende pa rin daw talaga ito sa desisyon ng plenary kung magko-convene sila o hindi. Posible rin sa araw na yon manunumpa na ang mga senator judges, isa sa pinal ang mga tuntunin sa impeachment at ipapadala na rin o yung pag-issue ng summons sa vice-presidente. Pero so far mukhang hanggang dyan lang daw ang magagawa ng 19th Congress kung saan July 28, araw ng State of
of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, doon na muling babalik ang session ng Senado at magbubukas ang 20th Congress. On July 29, sa susunod na araw, doon na raw pwedeng mapag-usapan ng 20th Congress yung magiging schedule nila pagdating sa pagtalakay ng mga bagay na kailangan nilang bigyan ng atensyon. At malamang sa alamang, kasama na dito itong paglilitis sa vice-presidente. Pero hindi raw, ito so far yung alam natin at ang nasabi nga kanina, dahil hindi naman daw maaaring i-bind ng current Congress ang 20th Congress kasi maaari raw na iba yung magiging pananaw ng magiging sunod na Kongreso kung okay ba sa kanila yung ginawa ng 19th Congress o iba ang kanilang magiging atake pagdating sa mga bagay na ito. Pero Merrimon, open-ended Merrimon. kasi yung press ko ni Senate President Cheese kanina. Napakinggan ko yun yung kanyang press. Open-ended Parang pwedeng ganito, pwedeng ganyan, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. So, hindi na ina-assert yung kanyang leadership. Sinasabi lang niya, uy, bahala yung plenary. Pero Senate President ka You can influence the plenary. Diba? Hindi mo naman i-impose yung You're the first gusto. among equals. Pero you're first among equals So, medyo suspicious yung kanyang statement dahil siya yung nag-delay kasi nitong pag-convene ng Senate as a trial court do sa usapin ng forthwith. So ngayon sabi ay kailangan madaliin dahil may legislative agenda. Pero na-delay kasi yan dahil do sa ibig sabihin ng forthwith na hindi daw ngayon din kung hindi next month. So ngayon ay nakabitin yan, mismo yung usapin ng continuity na sabi nga niya ay pwedeng i-reject ng 20th Congress, pero pag nasimulan mo yan sa 19th Congress, medyo very compelling na hindi ituloy ng 20th Congress. Yes. Dahil kanyan magiging parang hukom, parang hindi ka na Senate sui generis magiging trial court ka na. Ang mahalaga masimulan. Kaso, na-postpone, delay na delay. Yung June 2, naging June 11. Holiday ng June 12. Tapos na ng June 13. So, very suspicious yung mga delay na yan. Ang alam ko, 2 senador ang magsasalita ngayon sa plenary para banatan yan. Yung ganyang Tama. klaseng delay. Sabi mo na kung sino. Sino yung nasa na magsasalta? Well, ang narinig ko, nabalitaan ko ay si Senator Coco Pimentel, na dating bar top notcher, outgoing, at si Senator Risa Ontiveros na mananatili. No? So, yun ang alam ko na gagawin nila ngayon kung hindi pa nila nagagawa. Nagsalita na yata si Senator Risa, di ba? Raymond? Actually, ang nakikita pa natin sa pagmumonitor si Senator Coco Pimentel, yan na nga, tama ka dyan, Sir Ronald, yan na ngayon yung medyo pinag-iinitan pagdating sa plenaryo. Yung pagtawid nga daw from 19th Congress to the 20th Congress. At kanina rin kasi doon sa press ko, natanong din namin si Senate President Escudero kung desisyon niya ba alone yung pag-postpone o pagpapaliban ng June 2 at saka 3. Ang nasabi niya, una, clarify niya, wala raw itong abiso ng presidente. Pero after consulting daw doon sa ilang miyembro daw na nakasama niya rin doon sa LEDA, ito raw yung naging desisyon. And insofar, according daw doon sa rules of impeachment, bagaman na meron talagang authority na maglabas ng proposed calendar nga nung lumipas na buwan pang itong si Escudero, maaari pa rin naman daw itong mabago anytime. Hindi pa naman daw ito nakataga sa bato. Pero anong natanong namin, so kung sakali po ba, since uusog nga ng June 11, so ibig sabihin po ba may chance bang hindi na talaga ito matuloy kung sakaling mapagdesisyonan ng plenaryo na wag nang mag-convene? Ang nasabi ni Escudero more like parang unlikely naman daw na mangyari yun. Nung tinanong namin bakit po kaya, ano po bang nakikita ninyo? Ang so far nakita niya wala daw. Basta yun daw yung nararamdaman niya, unlikely na hindi matutuloy yung pagtalakay nga dito sa impeachment ni VP Sara. Even pagtawid between the 19th and the 20th Congress. Pero in short, Pero Merrimon, kahit Merrimon, sinabi ano yun niya... di ba? Kahit Ano sinabi yung niya... Merrimon ministerial yun yung botohan na yun, I'm wondering about that botohan Kasi kung sasabihin mo na pwedeng pagbotohan na magta-trial ba tayo o hindi, paano kung bumoto yung na hindi, wag na tayo mag-trial. Anong mangyayari doon? Hindi naman siya, ang pinalalabas ni Cheese, parang ministerial yung botohan Pero paano kung bumoto nga yung marami? Is that even an option? I mean, do the Kaya senators nga have the tanong privilege ko, of bakit deciding whether ganun? not to Bakit may do a botohan? trial? Is there anywhere, Merrimon, na napag-usapan yung constitutional mandate nila na ituloy ang impeachment? Dahil yung mga sinasabi niya, sabi nga ni Kwan, ministerial
Ang mas fundamental, yung utos ng konstitusyon na pag naibigay sa iyo yung impeachment, ay gawin mo. Eh, ang mangyayari ngayon, may possibility na hindi magawa. No? Katulad ng sagot niya na sole decision mo ba na i-reset yung June 2 to June 11? Parang hindi niya sinagot pero ang lumalabas, sole decision niya. Dahil yung iba kasi na sinabi niya, consultation. Pero the decision rests with him. Nung pinapakinggan ko yung kanyang press con, hindi na pag-usapan yung constitutional mandate. Ang sabi nga nung legal luminaries, constitutional order na gawin yung Senate as a trial court. Because it is an impeachment has been initiated Yes, already. yes. It has been concluded. Yes. Up for trial na lang yan. Does the Senate have the prerogative to To delay or not even not delay, try. to decide whether or not to continue with And trial? not to try. Yes, dahil yung una kasi dinelay. Ngayon ko lang narinig yun eh. Oh, nung una dinelay. Pwede Ngayon, ba yun? Pwede ba yun? dapat Pwede bang hindi. mag-vote sila na wag na tayong Parang, mag-trial? wag na lang. Dapat hindi. Naipasa sa kanila eh. Remember, Kaya tinatanong ko, ano yung vote na yan? Ministerial ba yan? Or, kasi we're hearing all these senators yung block nila, Senator Bato, kapag na ganyan ng klaseng botohan na tinisip nila, pwede pala namin itigil eh. I Pwede think pala they hindi will gawin. vote. Huwag na tayo mag-trial. Yun ang sineset na template ni Senate President Escudero. Doon sa kanyang press con. Na posible yun. Ano yun? Na posible Kaya yung hindi nga, yun, ituloy. yun. Na posible hindi ituloy. Yun sineset niyang template sa press con niya kanina. Kasi pag hindi siya tinuloy ngayon, wala na yan, dead ball na yan, wala na yung impeachment. You have to file another impeachment teka. complaint There's sa 20th Congress. Ami, Ral, they're arguing now at the Senate floor. Si Coco at si Cheese. Let's listen in. Pakinggan natin. So that we would still have time next week to either ratify these bicameral conference committee reports or still do third reading in compliance with the constitutional requirement of 3 readings on 3 separate days, at least 3 days after it's approved on second reading. So, sige, last question na lang, Mr. Apa. President. Per our rules or practice, how would we now react to the receipt of the articles of impeachment last February 5, 2025? How should the Senate, as a legislative body in plenary session, react to that receipt? In line with Article 1 of our impeachment rules, which makes mention of the authority and responsibility of the President of the Senate, that is why I set the schedule for the articles to be read in plenary, which in turn would trigger, if at all, the creation of the impeachment court, which, if at all, would now proceed with the issuance of summons for the respondent or defendant. Would not the impeachment complaint received last February 5, 2025 be included in the reference of business? Interesting phrase being used, if at all. If at all, no? Dapat walang if at all eh. Constitutional mandate It siya. will be included in the reference of business, yes. Supposedly today, kung natuloy tayo today, but on June 11, so that it can be included in the agenda for that particular day. That's my point, Mr. President. Kung i-reference of business, why are we not doing it today? Anong damage kung gawin natin today? Pwede rin naman, hindi pa tayo nagbabasa ng reference Yes, of yun na business. nga. eh. Sure. Pero wala, no? Are we doing it today? Kasi February 5 pa yun. That's why I'm mentioning the date that it was received, February 5. So, can we include it in the reference of business today? Kasi parang mas normal eh. Mas normal yun eh. Kung We na-receive will look yung- into it, Your Honor. I tend to agree with His Honor's position. It's We just will no- take it up with the Secretary. It's just normal, Mr. Yes, President. yes, What yes, we yes. received last February 5, we're reporting out today. Okay? Okay. Off the record, they explained the reason behind it. But I tend to agree with Your Honor, and I'll ask the Secretary to consider it. Because in the past, as they said, it was the majority leader who read it, and not the prosecutors, supposedly. So it was included in the reference of business
referred to the Rules Committee, and the majority leader was the one who reported it out, quote unquote. But now, given that it's the prosecutors that will read the articles of impeachment, again, following U.S. practice and precedent, the Secretary thought it best that it'll be included in the agenda on that day because there is no referral to the Committee on Rules. But again, we will look into it and we will take the suggestion of the gentleman in light of the points he raised in connection with that. Because I believe there should have been also a letter accompanying the impeachment complaint. There must have been a cover letter from the House. So, parang ganon. So we can... Only by the SecGen, not by the Speaker nor any member of the House. Yes, sir. But is a letter from the SecGen also a communication from the House? It was a covering letter only. Yeah. So I think this is just an opinion. I tend to agree, Your Honor. It's more natural that we report out if something happened last February 5, late evening of late in the session on February 5. Something happened, we report it out So it's more natural if we report it out immediately, Mr. President. So I tend to agree, that's Your all, Honor. That's Again. my point, Mr. President. I will take it up with the committee secretary. So with that, Mr. President, I thank you for answering my questions. Thank you, Your Honor. I just wanted to request some information. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Honor. What is the pleasure of the Honorable Ontiveros? Salamat, Tabi, Mr. President. Gusto kong magdagdag ng point dun sa binanggit pareho ng majority leader, ng minority leader, at pati ng Senate President, yung references sa US practice and precedent. Kaugnay nung isa sa mga issue na pinag-usapan dito sa floor, kung pwede ba o dapat bang mag-carry over yung impeachment process mula sa 19th Congress hanggang sa 20th Congress. And I would just like to put this on the record, Mr. President. Galing po ito sa isang piyesa authored ni UP Professor Paulo Tamase, nag-appear po sa June 2025 issue ng Philippine Law Journal. Sabi po dito, Emerging Issues in Impeachment, page 19 dun sa journal, allowing impeachment to cross over Congresses is consistent with American practice. Following the practice of the United Kingdom, Thomas Jefferson's Manual of Parliamentary Practice states that an, quote, impeachment is not discontinued by the dissolution of Parliament, but may be resumed by the new Parliament, close quote. The U.S. Congress na binanggit ng majority leader, ng minority leader at ng Senate President, the U.S. Congress has observed this for over 200 years, from the 1803 impeachment of Judge John Pickering to that of Judge Porteus in 2009. In Congress, impeachment proceedings are not discontinued by a recess. The following impeachment proceedings extended from one Congress to the next. 5 pong halimbawa, Mr. President, sa article na ito. Babangkitin ko lang yung pang-apat kasi yun pamilyar sa ating mga Pilipino. 4. The impeachment of President Clinton was presented to the Senate after the Senate had adjourned sine die. After, Mr. President, the Senate had adjourned sine die for the 105th Congress, and the Senate conducted the trial in the 106th Congress, Mr. President. So, for the record lamang po, dahil very, very pertinent sa binanggit ng majority leader, ng minority leader, at pati ng Senate President na following U.S. practice and precedent. And with one very recent concrete example po dun sa impeachment ni U.S. President Clinton. So I hope that we can consider this in our own decision-making, Mr. President, even after the rescheduled presentation by the House prosecutors to the Senate as an impeachment court on 11th June. Salamat, Tabi, Mr. President. Duly noted and entered into the records. Majority Floor Leader.
Just to reiterate again, yung nabanggit ko po kanina nga, magkaiba yung sa Philippine Senate at US Senate kasi ang naiiwan sa US Senate tuwing mag-ieleksyon ay 67 senators, enough to constitute a quorum out of 100 senators and enough to convict or acquit. Sa atin po, 12 lang, not enough to have a quorum of 13, more so a number of 16 to convict or acquit. But be that as it may, Mr. President, we have all the discussions done, and I think this would really be part not just of the discussions that whatever case would be elevated to the Supreme Court would eventually be decided in the near term. Mr. President, I seek a minute suspension, Mr. President. Okay. Ang inyo pong napakinggan na talagang live na live yung diskusyon doon sa number one, bakit palang urgency yung impeachment case gayong February 5 pa ay naipasa ng na-turn over ng Kongreso sa Senado ang mga papeles. That's number one. Number two, ang punto ni Senator Ontiveros, at least sa case ni Clinton, nag-crossover din. Yes. 1 out of 5 cases in the president sa US, kumbaga. Yeah, Presidency well, of kaya president lang sa US. dinidikit in principle yung tradition sa US dahil yung ating kasing Nakapattern. sistema nakapattern sa kanila. Hindi ibig sabihin na Nasunod-sunod pareho tayo. tayo. Oo, Pero yeah. doon yung pattern ng ating principles. When Clinton was being Ng accused of impeachment. for having sex or non-sex with No that woman. sex. It wasn't sex. Nag-crossover I did from not the have sex. 105th Senate to the 106th Senate yung impeachment. So yung principle na yon ay pwedeng gamitin dahil nakapattern tayo sa kanila. Hindi yung specifics. Hindi yung specifics. The essence of the system. Tsaka meron din tayong local presidents I think it was Arnold versus the Senate in 1950. May ganoon din tayong Anyway, tika. Yeah. Si Merriman pala. Hindi na ako buhay nun, ha? Napakabuhay nun, 1950s. Sabihin mo. Graduate ka na nun Nagrarally ka na nun Okay, we're going overtime already. Maraming salamat muna kay Merrimon Reyes salamat, dyan sa Merrimon. Senado Oo. at sa iyong report. At maraming salamat din kay Ami Pamintuan dyan po sa Parañaque, ang ating bossing ng mga editor-in-chief. Na katikit ang police station. Kasangga ang mga pulis ng Parañaque. At kasangga ang mga heckler dito sa studio, si Tito Rol Llamas. Okay. Sesame Street. Just again tomorrow, 4 p.m. for the StoryCon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time.